Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi User 437, Lodi Branding Brand, Lodi Norwo Nacion, Lodi, Anisa Deco, Lodi Jaluas Sorupia, Lodi Joey Tabura, Lodi Kuya Chon Lizer, Lodi Gary Tumon, Lodi Red Distro, Lodi Car Electrical, Lodi Edgar Espinosa, Lodi Chris Selgu, Lodi Francis Dasilo, Lodi Tony Rasga. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-83 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin silang apat sa ibaba, para bang may hinihintay na mangyari habang tahimik nilang pinagmamasdan ito. Ang pinagmamasdan pala nila ay ang leader ng mga sundalo ng Chon Macalt na nahiwa ng espada ng kalaban niya. Dahan-dahan itong iminumulat ang mga mata, tila unti-unting bumabalik ang ulirat, habang ang mukha niya ay puno ng pagtataka. At nang makita nila yon, masayang sinabi ni Lady Songgayon na gising ka na. Nakakamangha, di ba? Masayang sinabi rin ni Mong Hayan na mas may kakayahan ka kaysa sa inaasahan ko. Makikitang ang leader ay may itsurang hindi makapaniwala sa nangyari, at lalo pang lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Napahawak naman sa leeg si Wun Rayang at napasabi na maliwanag na dahil sanay at malakas ang katawan mo, kaya agad umepekto ang gamot. Masayang napatingin naman ang ating bida na napasabi na hindi. Sa mga sugat na ganyan, halos patay na sana siya, pero nakabalik siya sa ulirat sa loob lang ng wala pang 1 oras. Kahanga-hanga ang galing mo sa medisina. At pagkatapos na alala ito na si Mokyon na biglang sumugod sa mga kalaban, mabilis at walang pag-aatubili. Na para bang ang hangin mismo ang pumuputol sa kanila. At nang makita yun ng leader ng kalaban ay nagulat ito na may hindi makapaniwalang mukha na napalaki ng mata dahil nadadaig nila ang kanyang mga sundalo sa maliit na grupo nila. Napaliit ng mata ang ating bida na nakatingin sa kanya at sinabi na habang nag-aalinlangan kang magdesisyon, namamatay na ang mga tauhan mo. Bahagyang napatungo ito ng ulo at naiinis na sinabing nakatingin sa kanya na anong gusto mo. At balik sa ating bida na napatungo siya na may malungkot na mukha na sinabi na medyo nahuli kami kaya kaunti lang ang nailigtas namin. At makikita ang mga Chon Macalt na sundalo habang inaalalayan ang mga sugatan nilang kasamahan, may mga umakbay, may nagdadala, at may pilit na pinapatayo ang mga halos himatayin na sa sobrang hina. Sa kabilang banda, makikita rin ang ibang sundalo na nakabulagta na sa lupa, wala ng buhay. Bahagyang nakatungo naman ito ng ulo na nakatingin sa kanya at sinabi na malaki ang utang na loob ko sa iyo. May gusto ka bang kahit ano? Ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanya na syempre meron. Sa tingin mo ba pumunta kami rito sa liblib na lugar na ito dahil wala kaming magawa? Para lang tulungan ka? Nakatingin ito sa kanya at sinabi na anong kailangan mo? Pera. Sumagot sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi pera. Iba, gusto kong dalhin mo kami sa Chon Macalt. Napakunot ng noo ito at sinabi na anong ibig mong sabihin dyan. Muling sinabi ng ating bida sa kanya na ibig kong sabihin, gusto kong dumiretso sa pinuno. May gusto akong i-propose sa sect leader. Seryosong nakatingin ito sa kanya at tumugon na proposal. Anong proposal? Habang nakatingin ito sa kanya sinabi ng ating bida na malalaman mo pagdating doon. At muling sinabi sa ating bida na hindi ako papayag hanggat hindi mo sinasabi ang dahilan. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na mas mabuting sumunod ka na lang. Ayokong manapak ng kasing tanda mo. Napangiwi ng mukha ito na napasabi na ano? Anong sinabi mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi mo ba alam kung sino ako? Napangiti ang ating bida at sinabi dito na isipin mo ang gusto mong isipin, pero magdesisyon ka na agad. Kakaunti na lang ang natitira mong tauhan. At pagkatapos ay may mga seryosong tingin ito sa kanya ng tahimik. At pagkatapos, makikita na ang kuta ng Chon Macalt. Mula sa loob ay makikita ang mga mata ng elder na unti-unting nagliliwanag ng matinding pulang kulay, tila nag-aapoy mula sa kaloob-looban. Habang nakatitig siya sa dumating, dahan-daang kumakalat ang kakaibang enerhiya mula sa kanilang katawan. Ang mga dumating pala doon ay ang leader ng squad na agad na lumuhad sa sahig at buong paggalang na iniyuko ang ulo, waring kinikilala ang awtoridad at bigat ng presensya ng elder. Kasunod niya, nakatayo sa likuran, ay ang grupo ng ating bida na tahimik na nakamasid sa nangyayari.
Bahagyang napaurong ng ulo si Mong Hayan na nakatingin dito na napasabi sa isip na sa gitna ng Chonma cult. Nandito na kami sa sentro ng demonic cult. Naghanda naman ako, pero ang demonic energy nila ay sobrang lakas kaya nanghihina ang mga tuhod ko at hindi ako makapagsalita. Makikita ang elder na ito na nakangiwi ang mukha na sinabi na tinulungan mo ba ang Yumwangde na ubusin ang Hayolangdae. Nakatingin lang ang ating bida dito na hindi nagsasalita. Naiinis na sinabi naman ito sa kanya na bakit walang sagot. Makikitang muli ang ating bida na tahimik lang na nakatingin dito ng tahimik. Dahil sa hindi nagsasalita ang ating bida naglabas ito ng enerhiya na lumiwanag ang mga matang sinabi na minamaliit mo ba ako? Makikita naman ang mga kasamahan ng ating bida na nagulat na napalaki ng mga mata nang makita yon. Tumingin si Lady Song gayon kay Mong Hayan na sinabi ng mahina na ano bang problema ni Kang Mujak? Bakit siya umaasta ng ganyan? Hindi siya pumunta rito para makipag-away. Di ba? Napangiwi naman ito ng mukhang tumugon na wala talaga akong ideya kung anong iniisip niya. Nakatingin naman ang gating bida sa mga elder at sinabi sa mga ito na hindi ba't sinabi ko na noong una, na ako ang sect leader. Tumugon ng elder sa kanya na may naiinis na mukha na ano ang sinabi mo. Nakatingin ang ating bida sa mga ito na sinabi na ako ang pinuno ng request sect. Kung ganun, hindi ba nararapat lang na makipag-usap ako sa isang kapantay ko? Dahil sa sinabi niya ang mukha nito ay kumunat at ang mga ngipin nito ay nangangalit na sinabi na ano. Ang lakas ng loob mo. Napasalubong ng kilay ang ating bida na tinitigan niya ito ng mariin na sinabi na malinaw kung sinabi na ako ang pinuno ng sekta. Kung patuloy kayong magiging bastos dito, hinding-hindi ko kayo patatawarin. Makikita ang mukha nito na napangiwi na bahagyang napa-atres ng ulo. May hindi naman makapaniwalang mukha sila na napasabi si Song gayon na napatingin sa kanya na. Yung taong yun, bakit hindi siya sumasagot? Napasabi rin si Mong Hayan na kapag lampas na sa rason ang ginagawa ng isang tao, napapatahimik ka na lang talaga. Na napasabi rin si Woon Ryang na makakaligtas ba tayo? Napangiwi naman ng mukha ang leader ng squad na napasabi sa isip na akala ko baliw lang siya, pero hindi ko inaasahang ganito kalala. Mukhang mamamatay ako rito kasama ang lalaking yon. At ilang sandali pa ay nagsalita ang leader ng Chonma cult na may gusto ka bang sabihin sa akin? Na agad na tumugon ang ating bida na oo. Naiinis ang mga elder na ito na napasabi ang maitimang balbas na ang bastos na bastardong yon. Naiinis din na sinabi ng kasunod nito na anong klaseng lakas ng loob meron siya. Dagdag pa ng isa na bakit pinapatulan ng sect leader ang ganitong tao. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanila at sinabi na nabalitaan ko na papasok kayo sa isang all-out war laban sa Hayalma cult. Gusto rin naming makisali sa laban na yon. Nagulat ang mga ito na napasabi ang elder na kalbo na ano. Sinasabi mo bang naiintindihan mo kung gaano kalaki ang bakbakan sa pagitan ng Hayalma at Chonma? Dagdag pa ng pangatlong elder na nawawala ka na ba sa isip mo? Sinabi rin ng nasa pangalawa na gaano mo ba kababating na ng aming Chonma cult para magsalita ng ganyan ng walang pakialam. Sinabi naman ng leader ng Chonma cult na may galit ka ba sa Hayalma cult? Itinaas niya ang palad na tumugon na hindi ganoon. Gaya ng sinabi ko, kami ang request sect na tumatanggap ng mga kahilingan. May humiling sa amin na gawin ito. At pagkatapos makikita sila na agad na napasabi ang mga elder na bakit kailangan nating makinig sa mga salitang galing sa mga mababang uring yan. Sinabi pa ng mga ito na kung gagamitin natin ang lakas ng mga basurang ito para labanan ang Hayalma cult, pagtatawanan tayo sa mga susunod na taon. Papakinggan niyo pa ba ang kahibangang yan? Sinabi pa ng isa na bitiin sila agad. Pinagpawisan naman si Mong Hayan na napangiwi ng mukha. Na sinabi sa isip na mababaliw na ako. Kung ganyan sila magsalita, kahit na pala kaibigan sila noong una, tatalikuran tayong lahat. Ako dapat ang nagsalita. Sinabi rin ito sa kanyang isip na napapikit na lang na nangangalit ang mga ngipin na kung alam ko lang na ganito ang ipopropose nila, hindi ko na sana sila dinala rito. Sa lagay na ito, hindi lang ako kundi ang buong Yumwangde ang mauubos. Nagkatinginan ng mga elder na ito na napasabi ang isa na hindi kailangang mag-isip ng puro negatibo tungkol dito. At pagkatapos ay sinabi ng kanilang leader na balak ba ng chief elder na tanggapin ang alok nila? Agad naman na napatingin ito na sinabi na ang puwersa ng Hayalma cult ay mas malakas kaysa sa iniisip natin. Dagdag pa nito na si Hayalma ay napakalakas, at maraming eksperto pati na ang Hayol Salmaje ang nasa ilalim niya.
Hindi lang ang puwersa natin ang lumakas sa loob ng 3 dekada. Dagdag pa nito habang makikita ang mga elder na nagdeklara sila ng digmaan dahil tingin nila ay may malaki silang tsansang manalo. Habang makikita naman sila sinabi pa ng Chief Elder na sa isang tadong digmaan laban sa Hayal McCall, mas maraming kakampi, mas mabuti. Naiinis namang sinabi nito na sinasabi ba ng Chief Elder na ang pagsali lang nila ang magpapasya sa dulo ng laban? Hindi ko matatanggap yan. Muli na namang sinabi na Chief Elder na kahit gaano pa sila makatulong, ibig sabihin nito ay mas kaunting dugo ang dadanak sa ating mga miyembro. Hindi ba mas mahalaga ang buhay ng ating mga tauhan? Bahagyang napaurong ng ulo ito na napasabi na Siyempre, totoo yun, pero, nang biglang pumasok ang sundalong ito na sinisigaw na may apurahang balita. Napatingin naman ang ating bida dito at ang iba habang sinisigaw pa na sinasabi na ang Wahobunta ay biglang inatake. Halos naubos daw sila. Nagulat ang leader ng squad na napatayo na sinigaw na may gulat na isang gabi pa lang ang nakalipas simula nung umalis ako sa Wahobunta, at nakuha na agad. May madilim na ekspresyon ng mukha ang Chief Elder na napasabi na sino ang pinuno ng kaaway. Makikita si Jokwol na sinagot siya nito na si Hayol Salmaje. At dito na po nagtatapos ang 83 kabanata. Ika-84 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pangkat ni Jokwol na mabilis na sumusugod na may lumiliwanag na mata. Na may nagsasalita habang makikita si Jokwol na sa isiping magpapadala sila ng isang nasa level ng deputy cult leader, ang Blood Slaughter Demon Lord na si Hayol Salmaje, para lang kumuha ng isang sangay. Na sinabi pa ng Elder Chief na sa ngayon, dapat muna nating obserbahan ang sitwasyon. Para harapin ang Blood Slaughter Demon Lord, isa sa 8 Demon Generals ang dapat humarap. Napataas naman ng ulo ang leader na napapaisip. Sinabi pa ng Elder Chief na kahit na isang sangay lang yun, nakuha ito sa loob lang ng isang gabi. Ibig sabihin nito, malakas ang kasalukuyang Hayal McCall kahit wala ang kanilang pinuno. Napakunot naman ang noo ito na nakatingin sa gilid na sinasabi na kung ganoon, sinasabi mo bang dapat natin silang tanggapin, Chief Elder? Tumugon ito sa kanya na ang sinasabi ko ay dapat nating pakinggan ang gusto nila at isaalang-alang kung ito ay makatwiran. At pagkatapos tumingin sa ating bida at sinabi na anong hinahangad nyo. Sumagot ang ating bida na ang mga manual ng martial arts at mahalagang elixir ng Chon McCall. Napababa ito ng tingin at sinabi na tapos na ang negosasyon. Napangisi ang ating bida at sinabi pa niya na hindi namin kailangan. Pera lang ang ibigay nyo sa amin. Tinanong ng elder mula sa dulo na pera. Magkano? Sinagot siya ng ating bida na ibigay nyo ang sa tingin nyo ay nararapat. Sinabi sa kanya ng Elder Chief na hindi ko alam ang inyong kakayahan. Kaya mahirap magtakda ng presyo. Sapat na ba ang 3,000 niyang? Tumingin ang ating bida kay Monghayan at sinabi na Strategist, magkano ang natanggap natin sa pagtulong sa pinuno ng Jonggon Alliance? Sumagot ito sa kanya na 200,000 niyang. Nagkatinginan ang mga elder na napasabi na 200,000 niyang. Dagdag pa ng isa na anong klaseng tulong ang ibinigay niyo para kumita ng ganoon kalaking halaga. Napatingin ang Elder Chief sa kanya at sinabi sa isip na nabalitaan ko na may mga nakialam sa agawan ng kapangyarihan sa Jonggon Alliance. Kaya, sila ba yon? Nakangising sinabi ng ating bida na siguradong hindi mas mababa ang ibabayad ng Chon McCall kaysa sa Jonggon Alliance, di ba? Nakangising sinabi rin ni Monghayan na syempre hindi. Mas malaki ang ibabayad nila. Dagdag pa ng ating bida sa mga ito na ngayon, tatanungin ko kayong muli. Magkano ang ibabayad nyo? Napahakbang ang isang elder na sinigaw sa kanya na ang batang ito ay talagang nakakasira ng bait. Pinahinto ito ng Elder Chief at sinabi na tama na yan. Dagdag pa nitong tumingin na may lakas ka ng loob. Gusto ko yan. Paano kung ganito? Nakangiti ang ating bida na nakatingin ditong sinabi na magsalita ka. Sinabi ng Elder Chief sa kanya na paano kung ganito? Sa halip na upahan kayo agad, susubukan muna namin ang inyong kakayahan. Ang bayad ay pagdedesisyonan pagkatapos. Sinagot siya ng ating bida na tila hindi mo yan kayang pagpasyahan mag-isa. Sumagot ito sa kanya na tama yan. Yumuko ito sa leader at sinabi na maghihintay ako ng utos. Sinabi naman sa kanya ng leader na susundin namin ang desisyon ng Chief Elder. Una, susubukin muna namin ang kakayahan ninyo.
Napatingin ang ating bida na sinabi na isang pagsubok. Nakatingin sa kanya ang leader na sinabi na magiging napaka-praktikal na pagsusulit ito. Na makikita ang grupo ng ating bida na napaseryoso ng mukha na napatingin dito. At pagkatapos makikita ang matataas na batong ito na sa gitna ay may nakatayong mga palasyo. Mula dito makikita ang mga ito na tila naglalaro ang dalawang ito habang may sumisigaw na Ayan, nagiging kapanapanabik na ito. Manalo tayo kahit isa pang beses. At mula naman sa tuktok ng mataas na bato makikita ang anino ng grupo ng ating bida na pinagmamasdan ang mga ito. Napasabi pa ang ating bida na ganito ba ang plano nyo para paglaruan kami? Naiisip pa ng ating bida ang sinabi ng Elder Chief sa kanya na may 7 kuta ang Hyalma cult sa tuktok ng Jolma Peak. Hindi marami ang mga mandirigmang naroon, pero napakatarik ng lupain kaya mahirap ang biglaang pag-atake mula sa labas. Naiisip pa niya ito na sinabi pa ng Elder Chief na mayroon kayong 3 buwan. Sa loob ng panahong yon, kunin niyo ang lahat ng kutang kaya niyo. Napasabi ang ating bida na yun ba ang pagsubok? Muling sinabi sa kanya ng Elder Chief na oo. Sa loob ng 3 buwan, maglulunsad kami ng tedong digmaan laban sa Hyalma cult. Para sa bawat kutang makukuha niyo, magbabayad kami ng 100,000 nyang. Napangisi ang ating bida na tumugon na sige. Balik sa kanya na pinagmamasdan ang mga ito na sinabi pa na ibig sabihin, kailangan lang nating agawin ang mga kutang ito mula sa kanila, di ba? Napasabi naman sa kanya si Mong Hayan na walang paraan na magbabayad sila ng ganoon kalaking halaga para sa isang madaling gawain. Dagdag pa niya habang napatingin sa ating bida na ilan ang balak niyong kunin. Sumagot ang ating bida sa kanya na lahat sila. Siyempre, nakatingin si Mong Hayan sa ibaba na sinabi pa niya na kaya mo ba sa loob ng 3 buwan? Napatingin ang ating bida sa kanya at tumugon na wala tayong choice kundi gawin ito. Mula naman sa likod sinabi ni Lady Song gayon na itutuloy mo talaga ito. Paano si Jokwol? Sumagot sa kanya ang ating bida na ang buong trabahong ito ay para kay Jokwol. Muli na namang sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na hindi ito malulutas sa loob lang ng 1 o 2 araw. Sino ang nakakaalam kung anong mangyayari sa kanya sa panahong yon? Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi na mayroon tayong eksaktong 3 buwan. Pero hindi natin pwedeng pabayaan si Jokwol. Na tinanong ni Lady Song gayon na anong mungkahi mo? Seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi niya na gagawin natin ang 2 ng sabay. Dagdag pa niya na komandante, dalhin mo sina Mokyong at Dan Wuryong sa Wahubunta at bantayan ang sitwasyon ni Jokwol. Masayang sinabi naman ni Lady Song gayon na kaming 3. Seryosong sinabi naman sa kanya ng ating bida na suriin ang sitwasyon at mag-ulat agad. Siguradong magpapadala ang Chonma cult ng mga tropa para bawiin ang Wahoo. Kung tila nasa panganib si Jokwol, iiwan natin ang misyong ito at tutuloy tayo roon. Tumayo ng tuwid si Lady Song gayon at sinabi na naiintindihan ko. Tinuro siya ng ating bida at sinabi pa na anuman ang mangyari, huwag kayong makikialam sa laban nila. Sumagot sa kanya si Lady Song gayon na huwag kang mag-alala. Hindi ko yun intensyon. At pagkatapos ay naglakad sila habang sinasabi ng ating bida na mabuti. Tapusin natin ito ng mabilis hanggat maaari at bumalik na tayo. At pagkatapos, makikita ang 3 na papaalis na pinagmamasdan ng ating bida ng tahimik. Mula naman dito may nagsasalita na parang may hindi tama. Napalingon ng ating bida na napasabi na sinabi sa kanya ni Mong Hayan na matagal na dapat tayong nakatanggap ng ulat mula sa komandante. Hindi pa ito nangyayari noon. Siguradong may nangyaring masama. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi ba't sabi nila ay kikilos sila ng hindi napapansin. Sinabi naman sa kanya ni Mong Hayan na higit 15 araw na ang nakalipas noon. Nang biglang pinahinto siya ng ating bida at sinabi na teka. Nagtataka silang napatingin ng seryoso sa bandang unahan, para bang may kakaibang presensyang papalapit. Ilang saglit pa, isang lalaki ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila, tila nagmamadali at halos mawala ng hininga. Habang papalapit ito, mas lalo silang kinabahan hanggang sa tuluyan itong makalapit at doon sila sabay-sabay na napasigaw, Mokyong. Agad nilang napansin ang kanyang itsura, puno ng alikabok ang katawan, may bahid ng dugo ang kanyang damit, at ang mukha niya ay kitang-kitang pagod na pagod, parang galing sa matinding laban. At nang tuluyan siyang makalapit sa kanila, agad siyang napahinto sa harap nila at bahagyang yumuko,
halos hindi makatingin ng diretso. Sa mababang tinig, at puno ng bigat na emosyon, mahina niyang sinabi, "Patawad." Napatingin sila dito, ramdam ang kaba at bigat ng salitang binitiwan niya. Agad namang lumapit si Mong Hyan, kita sa mukha ang pag-aalala at pagkataranta, sabay mariing nagtanong, "Anong nangyari?" Dagdag pa niya dito na nasaan ang komandante. Habang nakatungo ng ulo sinabi sa kanila ni Mak Yong na naambush sila. Sina Dan Wuryong at ang komandante. Nabihag sila ng kaaway. May gulat sa mukha si Mong Hyan at napasigaw na ano. Seryosong sinabi pa sa kanya ng ating bida na sinong gumawa nito. Habang naalala ito naiinis na sinabi ni Mak Yong na ang Bloodslaughter Demon Lord. At dito na po nagtatapos ang 85 kabanata.